Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon to everyone. This is Justin Talk News PH. At magandang hapon din or good day doon sa mga viewers natin na nasa labas ng bansa. And of course, doon sa mga bagong subscribers, bagong viewers, kindly subscribe. Then press the like button. At you can also press the notification bell para anytime na may bago tayong vlog, you will be immediately notified. Itong hapon na to, we will be talking about itong case ng missing sabongeros. But pag-usapan natin itong recent na mga moves, the moves ni Secretary of Justice Boying Remulla. Parang nahalata na natin yung style niya. Naalala mo yung mga ginawa niya kay Bantag, kay Tibis, 'di ba? Wala pang preliminary investigation, nabigyan na kagad siya ng desisyon. Dito naman nakikita na natin kung saan patungo itong investigasyon ng missing sabongeros. Dahil unti-unti niyang dinidikit kay President Duterte yung crime na nangyari. Bakit nasabi ko yan? Yung latest niya interview with the billionaire kay Pinky Wib, sinabi niya na itong mga pulis, around 15 ang unang sinabi, ngayon 30 na raw. 30 ang mga pulis na yan ay involved din sa drug war ni President Duterte, involved din sa EJK. Yun ang sinabi niya. So nakita na natin na itong mga witness niya, yan si Tutoy na yan, baka gagamitin yan against President Duterte as witness ng ICC. The way that he is talking, ganyan ang sa tingin ko nagagawin yan. Na talagang idikit niya yung kaso ng sabongero, missing sabongero kay President Duterte. At itong si Tutoy nakakashock. Hindi lang daw 34, baka 100 daw. 100 daw ang biktima na allegedly pinagbintangan niya si Atong ang mastermind. Pero isipin mo hanggang ngayon wala pa palang affidavit yan. 'Di ba? Sana. So inaayos pa ba yan? Ilang taon na ba yan? 3 taon pa ayusin. Ayusin pa hanggang ngayon. Ngayon, yung mga diver, yung mga police, diver, Coast Guard, nakakuha daw ng isang sakong mga buto. Luma na raw yung sako, ganyan-ganyan, at may lamang buto. Pero nakaka-shock naman yan dahil daw ang buto sa tagiliran ng ilog. Nandyan lang wala sa gitna. Kasi hindi pa sila nagda-dive Anong ibig sabihin? Anong klaseng buto yan? Baka buto ng kalabaw yan na tinatapon lang dyan. At sigurado ako pag nila yan, that will undergo medical examination kung ano ba talaga ang mga buto na yan. Ang mangyayari niyan katulad ng buto ng Chicken Joy sa CR ng yung Poso Negro ng Bilibid. Naalala ninyo? May nakitang doon, buto na Chicken Joy pala. Sabi na may tao daw doon na mga biktima daw ng ni Bantag ay doon daw hinuhulog yung mga katawan. Ano nakita? Buto ng Chicken Joy. Ngayon, ibang buto na naman to na sinasabi ng Tutoy na yan, Tutoy ba to? Tutoy na hinuhulog daw dyan sa gitna ng ilog, ng lawa, ng lake, Lake, dyan daw hinuhulog ng mga pumatay na mga pulis dyan daw, at linagyan daw ng sako na may buhangin para lulubog sa pinakamalalim na parte ng lawa. Ba't ngayon? Ba't nandyan sa tagiliran ng lawa niyo nakita yung mga buto na yan? Inanod? That's around 300 feet ang lalim. Hindi rin yan. Wala namang alon dyan
Di naman katulad ng dagat yan na ang alon ay pwedeng tatangayin yung mga buto na yan papuntang dalampasigan. Kaya dyan pa lang kalukuhan eh. Sa lalim yan, sa lalim na yan, may buhangin daw na kasama. Ito si Tutoy rin na magkwento. Hindi daw niya alam, laging hindi niya alam. Wala daw siya nakita. Sa 100 na pinatay, wala kang na naging witness kahit isa. O sa 100, may pinakita daw video. At ito sinabi rin ni Boying na mayroong binigay na USB. Na pinag-aralan pa daw nila. Ba't pag-aralan nyo? Titingnan nyo nandoon yung mga pinaratangan nyo na sinaatong kung nandoon ba sa video na yan. O totoo ba yung mga pulis na nandyan? Baka video ng sabong lang yun. Kaya nga nakikita natin na unti-unti niyang dinikit dito kay President Duterte. Lalo na sinabi niya na yung mga pulis na yan, hindi pa nga siya nag-imbestiga, isa-isa sa mga pulis, kung ano ba talagang background ng mga yan, involved daw sa EJK. EJK style daw yung ginawa ng mga pulis. Yan ang mahirap dyan. Bigay ka kagad ng decision na wala pang klarong investigasyon, which is the usual thing na ginagawa ni Boying Remulla. Doon sa kay Bantag, hindi pa nga, wala pang preliminary investigation, at saka yung mga witnesses niya, puro mga kriminal, di ba? Katulad din ito doon sa Quadcom na may pinatay daw na tatlong Chinese, na tumawag daw si President Duterte doon sa warden na ganyan, ginawang dinuguan daw yung mga naririnig doon sa cellphone. Hindi yan tatanggapin sa korte yung mga ginawa nyo. Puro hearsay yan, sinasabi. Si President Duterte daw yun na nagsasalita. Kita mo kung anong klaseng gimmick ang ginagawa ni Boying. Lagi lang ganyan ang gimmick na ginagawa niyan. Yun din ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Sinabi na walang mga baril yung pumasok. Si Marcos mismo ang nagsasabi. Titingnan mo sa video, wala daw mga baril. Nakita mo, puro baril, ang haba pa ng may sniper pa. Tapos sabihin mo, walang baril. Kaya nga itong paglabas ni Michael Mauricio, malaking Michael Murillo. Maurelio ay malaking bagay din. Talagang nasupalpal sila dyan. At ito ngayon, unti-unti, i-develop nila into something yan, yung sabungiro na yan. Pwede nila sabihin na si Atong ang inutusan ni President Duterte na mga ganyan, yung mga pulis na yan, pwede rin nila sabihin na inutusan. O kukuha ng isang pulis dyan na tatakutin at susuhulan din, bigyan ng malaking pera, sabihin mo na nakausap mo President Duterte. O ganyan ang gagawin ng mga yan. Papunta na dyan at minamadali nila. Isipin mo, ngayon ang simula ng diving nila, pero hindi pa sila nagda-dive, nagsusurvey pa lang sa area. Nakakita kaagad ng buto. Imagine that. May buto kaagad. So, nagmamadali sila. Dahil yung mga pinapadala nilang mga witness, yung mga planted na mga witness doon, na binuking ni Vice President Sara, na binuking din ni Michael Murillo, na kasama niya doon sa safe house yung mga witnesses na yan. Kaya nga yun, sinumbong nga ni Vice President Sara kay Nick Kaufman, yung defense lawyer ni President Duterte, na yung mga witnesses na yan ay mga planted. At nakita nila doon sa safe house, which is talagang kinukots nilang maayos. Yung kung anong sasabihin nila, talagang paulit-ulit yan na siniksik sa utak ng mga witness, planted witness, tampered witnesses na mga yan. Na sigurado ako, ang namaniobra dyan, yung mga kabagang na partido ni Risa Hontiveros. Kasama rin siya dyan. Yung mga makakaliwa, yung mga komunista. Baka nga, yung mga ano na yan, mga ganyan din makakaliwa din yung mga witnesses na yan. Kaya
talagang inayos nila na katulad ng mga witnesses ni Risa. I don't know kung lulusot yan. Tulad ng mga witnesses niya din sa Senate hearing niya na talagang kinukots niya, tinuturuan ng husto. At ito, sumulpak sa mukha niya dahil bumaliktad ang isa. At it will cause damage. At doon nga sa vlog ko na yun, sinabi ni BP Inday Sara na before lumabas si Michael Maurilio ay nakita na niya yung affidavit. So maraming nabibighani na surprise at nalilito. Ibig sabihin, si BP Sara may kontak kay Michael Maurilio. Meron sigurado. Problema ba yan? Hindi natin alam kung sino nagprotekta kay Michael Maurilio ngayon. Maraming haka-haka na wala na rin sa Pilipinas, nasa Amerika daw. Hindi natin alam ang katotohanan. Basta ang sinabi ni BP Inday Sara, hawak niya, nabasa na niya yung affidavit dyan sa recantation ni Michael Maurilio. So, pinakita siguro niya, pero Tagalog kasi yung iba doon. Baka sinabi lang niya kay Nick Kaufman na ganyan nga, na merong nag-attest na isa sa mga witness na bumaliktad na yung mga witnesses na yan ay kasama niya doon sa safe house. At ang sabi ni Nick Kaufman na i-grill nila yung mga witnesses na yan. They will cross-examine the hardest way yung mga witnesses na yan. Kasi meron na silang information na ganyan pala yung mga yan, mga planted pala yan. Kasi nung una, sinabi ni Boyeng na wala namang witness. Walang witness, kaya sinusunog na yung mga papel, walang mga blatters, walang mga police report. Dahil nga sinisira. Ngayon, biglang nagkaroon ng witness. Galing pala yun siguro sa manufacturing plant ni Risa Hontiveros. Manufacturer ng mga witnesses. So, ganyan mangyari. At ito, yung pangyayari ngayon, dito sa missing sa Bungiros, iniisip naman ni Boyeng, baka uubra. Bugok. Napakabugok. Diba? Tulad ng ginawa niya kay Pastor Kibuloy. Ngayon, kung ayusin lang yung kaso ni, yung hearing, yung dyan sa RTC, wala na, dapat nakalabas na yan si Pastor Kibuloy. Siguro, nabulungan din yung mga judges dyan. Wag muna, ganyan-ganyan. Aabot din ng Supreme Court yan. Yung kaso na yan, kung ayaw nyo magbigay ng bail kay Pastor Kibuloy. So, nito nga, unti-unti, sinabi pa nila, itong mga pulis na to, na involved dyan, si Totoy, kilala ko yan si alam mo, sa mga ganyang sistema, yung mga chupi-chupi, hindi na yung pakialaman ng ng pinaka-head dyan. Halimbawa, si Atong ang maniobra yan galing sa baba. Galing sa baba yan. Probably yan si sigurado, siguro, what I mean is siguro. Baka yung si Totoy involved yan sa chupian at nagkabukingan. Kaya, ginurgur na lang niya lahat ang mga involved dyan. Kung sino man. Siya dyan ang kumita kasi hands-on siya nasa baba siya Walang kamalay-malay si Atong, linuluto lang siya. So yun ang nangyayari dyan. Hindi yan si Atong, hindi yan sa tingin ko lang So yung mga krimi na ginawa niyan, sa baba yan nangyayari. At wala naman siyang matuturo na talagang si Atong ang gumurgor kanya, wala. Lagi siyang palusot na hindi siya involved. Binigay lang daw niya yung mga suspect, binigay lang daw niya sa mga pulis. After na kinuha niya, dinala niya sa cock house, tapos binigay niya sa mga pulis. Hindi niya daw niya alam na kung ano daw gagawin, ano pangyayari. Tapos pinakita daw sa kanyang video. Saan na yung video na yon? Yung video na USB binigay mo. Pinasunog na yung cellphone. Paano mangyari yun? Pinasunog. Paano nalaman din yun? Kung sino nagpapasunog, si Atong daw nagpasunog. Kaya maraming butas. Kaya ngayon, inayos pa nila yung affidavit. Baka dyan sa affidavit na yan, dahil hindi pa nga nagsubmit ng affidavit dito si alias Tutoy, si Tutoy,
ah, baka maya masyak tayo. Oh. Nakalagay dyan upon the instruction of President Duterte. Oh. Tulad ni Motobato ang mangyayari dyan. Baka ganyan. Oh. Di kaya ganyan ang mangyayari. Oh. Kaya the big probability is always there. Nandyan. Kasi gusto talaga nilang idiin ng mga Dutertes. So, kitang-kita, halatang-halata ang ginagawa ni Boying. Tapos yung may isa pang lumabas, anong apelyido? Mingito ba na councilor ng Calamba, Laguna, na inambus daw siya, 200 na yung bala daw na saan tumama? Sa kotse mo? O hindi tumama sa katawan mo? Na hindi ka na nadido? Imposible naman yun. At kaminado siya na nasa drug list siya ng PDEA. Baka yun ang dahilan na naambus ka. Tapos sinabi mo na si Atong ang nagpaano sa iyo. Nagpa-liquidate. So, nakakaduda nga yung mga statement. Lalo na yung counselor daw na hinatim. Siyempre, nasa drug list ka. Malay mo, yung mga sindikato din ang tumira sa iyo. Dahil hindi ka siguro nag-update ng pagbabayad. Di ba? Hindi natin alam. Mga allegations lang naman yan. Both are allegations galing sa mga nagko-comment sa atin. Hindi natin alam. These are speculations. At pwede yan mangyari. Ngayon, ito nga, dinidevelop ng gusto, pabilisan, kasi malapit na yun confirmation ng charges. Hinahabol ni Boying na makakuha siya ng mga witnesses at ihabol yan sa ICC. I think we are speculating. Hindi natin alam kung ganyan bang gagawin, but the way things are going, ganyan ang direksyon. Talagang i-implicate nila si President Duterte with the AGK daw yan sa mga missing sa Bungiros. So, tingnan natin kung anong mangyayari, kung what development will occur in the next few days and few weeks. Malalaman natin yan. Ganyan siya si Boying, ganyan ka talino na palpak naman. Di ba? So, may sinabi pa siya na hindi daw niya pabayaan yan. Kasi, talagang siya na magiging ombudsman. Kahit na daw kung ma-appoint daw siya sa ombudsman, ikaw naman talaga maging ombudsman, Boying. Kasi part of the plan yan para gibain si BP Inday Sara. Yan ang susunod nyo na step dahil pumalpak nga itong impeachment. Maraming beses ko na sinabi yan. Yan ang next move ninyo na maging ombudsman ka para isang bagay rin yan yung mga ididemanda after that 2020 kasi 2032 ka pa kung ikaw ang ma-appoint 2032 pa, so protektado sina Bongbong at yung mga opisyalis na mademanda kasi protektahan mo yan pero ang problema dyan, pwede ka ma-impeach at kung ma-impeach ka, pwede ka magkaroon din ng demanda. Either way yan ang mangyayari. Then kung walang mangyari sa mga demanda nyo kay President ni BP Inday Sara, pag abot ng 2028, yung mga demanda niya, may immunity siya. May immunity siya sa mga demanda. Di matigil yan for 6 years. Antayin na lang natin kung ano maging resulta. So yun ang ipagdadasal natin ng mataintim na itong mga kalukuhan na ginagawa ng administrasyon na to hindi magpapatuloy. At we are praying hard na for the divine intervention dito. Kasi wala na demonyo na ang kalaban natin. Mahirap na kalaban ang demonyo. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa episode na to, Justin Talk News Speech. Thank you sa mga regular viewers natin at doon sa mga bagong viewers, paki-subscribe naman at paki-like din, paki-pindot yung like at paki-share ng video na to if you like this video. So with this, magandang hapon sa lahat at I hope
you have a fine and enjoyable weekend. Maraming salamat po at God bless.